So ayan guys, magandang hapon sa inyo. So merong nag-request sa atin mga idol, ano daw ba yung aking sinasabing full maintenance. So ayaw niyang pabanggit yung pangalan kaya hindi ko maipin sa taas kung ano yung kanyang channel. At iginagalang natin yung kasi para dun sa kanyang business, ayaw niyang siya matawag na alam niyo na yung parang nagkukulang sa kaalaman, na para maibahagi din daw niya doon sa kanyang mga bagong mga mekaniko. So bali mekaniko din siya na meron siyang shop. So ngayon humihingi sa atin ng tulong at napanood niya yung aking YouTube. So ayaw nga niya magpabanggit. At itong video yung gagawin natin mga idol ay ito'y gagawa lang tayo ng formula to sa mga tungkol doon sa mga accurate na nadadiagnose natin sa ating about sa electrical wiring system. So dadagdagan na din natin, kukumpletuhin na din natin yung video para malaman ninyo kung bakit nga ang motor ay maraming pinanggagalingan na dahilan kung bakit nagiging mahina, misay ay umandar. So para matukoy natin kung saan yung mismong issue. So ito mga idol na gagawin kong video ay parang formula lang, hindi to actual. Kung gusto nyo makita yung mga actual na video ko, pumunta kayo doon sa aking YouTube channel, Motogen Vlog. So taga malayong lugar to mga idol, bago sa nagbi-business, medyo nakakaintindi na rin sa paggagawa ng motor. So nakaka-proud naman at di ko alam kung ako sinusubukan niya. Kasi parang parang master na master ako, kaya nakakataba ng puso. Kaya nga nasayang ayaw niyang i-mention ko yung kanyang channel. Kasi siguro ba na daw sa dako-dako na yung mga darating na araw pagka daw siya ay professional. So may papayo ko lang sa iyo idol, wala namang mekanikong magaling kaagad. Lahat ay dumaan sa pagkakamali bago ka matuto. Kaya nga kailangan mo ng gamit para ka matuto sa paggagawa. So ito, punta tayo mga idol at may gagawin akong formula dito. So ngayon, kung babago ka pa sa aking YouTube channel, paki-subscribe mo na, paki-like mo na, paki-share, tsaka yung ating bell, paki-pindot mo. At para kauna-unahan kang makakapanood ng aking mga video i-upload. So let's go. Okay mga idol, nandito tayo sa meron tayong gamit na ballpen at saka itong konting yan, pulot ko lang dyan, nakuha ko lang yung papel na gagawin natin yung electrical wiring system natin. So hindi na natin pakakagandahan nito mga idol yung ating gagawin, at ito madalian lang mga idol. So itong ating ginagawa ay stator. So yan, di importante kung ilan yan, merong 8 yan, merong 6, di pare-parehas. So importante na makukuha na natin. Ito mga idol ay gagawin natin siyang DC. Malagyan na 4 na wire yan, galing sa ating stator, DC stator. So normally makikita nyo sa mga full wave na motor na stator, minsan 2 yellow, 2 puti, 2 pink. So hindi importante kung alin dyan, pares na charging yan. Bago itong isa blue, lagay blue white. Bago itong isa ay green. Nahahati kasi yan mga idol. Kasi isa kayo, wala, nasira yung aking lagay ng cellphone holder. So ito automatic to mga idol, ito ay ground. Ito yung ating pulser, blue na may guhit na white. So lagyan natin to pulser. So ito yung 2 yellow, ito yung kinukuha na natin accurate. So gamit kayo dyan ng multimeter digital, dapat ito mag-accurate ito ng sa naka-minor mga idol. So kalimitan natin nakukuha 13.1. Pag nag-rev ka, kailangan tumaas yan, hindi yan pwedeng magulo. Doon sa ating charging system full wave, paliwanag ko 30.1. Yan ang accurate, yung tama. Kasi pag ang ginamit nyo dito mga idol ay yung test light, diyan kayo masisira. Kung hindi nyo alam yung pasikot-sikot, malalaman nyo yan kung nagkakaroon ng problema yung inyong test light na ginagamit dito. Pag ito'y pinagsama nyo to, yung 2 wire natin sa test light natin, kahit pa yung pamplacer, tap nyo dito, yun itatap, saka lang iilaw yung pag
tinap nyo dito pareho. Katulad ng mga ginagawa kong vlog. Iilaw lang yun. Pag yun ay parang mahina, yun, doon na nagkakaroon ng problema yung ating charging system. At yun yung sinasabi kong bumabagsak yung kanyang AC. Ito mga idol ay AC volts. Yan. So dito sa pulser, kalimitan kong nakukuha na ng reading dito. Merong 173, 175, 185. Meron pang sa Supremo ko 211. Pasok yan. Check yan lahat. Ngayon, pag ito ay nag-average lang o nakuha na nyo ng current ng 100, pahirapan na kayo, paanda rin yung inyong pick up coil. Yan yung papunta ng ating CDI. Yan. Dalawa yan. Gagaling ditong ground at saka yung blue na may guhit na white. Bago yung isa dyan, papunta ng ating ignition. So mangyayari yung dalawa dyan, papunta dito sa ground. Bawa ito ground. Yung pulser dito. Pag naka-DC ka, yung isa dyan, red. Papunta naman ng ating battery. Battery positive. Diyan nagsisilbing nagsusupply dito kasi hindi tayo naka-primary. At yung isa dyan, papunta ng ating ignition. So alam niyo na may ignition coil. Yung papunta ng ating high tension wire. So hindi nakagandahan itong ginagawa ko mga idol. High tension wire, yan, spark plug cap. Spark plug. So hindi maganda yung ginagawa kong drawing, pero sana nasusundan ninyo. Ang accurate 30 pag naka AC volts kayo sa ating multi digital. Pulser reading 173, 175, 185, 211. So kung pag nilagyan natin ng primary to, may iba na ang ano niyan. So ito primary naman. Pagka kayo naka AC, primary coil. So dapat yung primary coil magka-reading na 400 plus. Basta pataas, huwag bababa sa 400. So dito naman tayo sa ignition. Kailangan din natin makuha ng reading ang ignition. Magbuhat primary ignition. Coil. Primary. Secondary. Mapapansin nyo may dalawang paa dito yan. Isang negative at saka yung papunta ng ating wire na nanggaling ng ating CDI. So yung isa dyan naka-ground na yan. Ground. At yung isa dyan papunta ng ating CDI. So yung magsisilbing nagsusupply dito ini-ignite, kaya naglalabas ng 1000 volts. So dito base sa ating mga napag-aralan, dapat ito magkaroon ng current. Hindi ko alam kung yun ang saktong tawag dyan. Current, resistance 15 kilo ohms. Yan. Ngayon dito naman tayo sa may regulator. Wala tayo na regulator. Lahat po yan natetester. Kaya ako pati pinapaliwanag to sa inyo mga idol, kasi nagkaroon na din ako ng karanasan. Nag-ahente ako ng motor DL150. Ngayon pabaya yung nakabili. Ang nangyari, nauulanan hanggang sa nagkatubig ang karburador. Nahirapan na, pinagawa, hindi pinaandar. Alam nyo kung nangyari? Pinalitan ng regulator, pinalitan ng stator, pinalitan ng CDI, pinalitan ng ignition, high tension wire, nakadalawang palit ng CDI, tatlong palit ng spark plugs. So mo total naka 3,800. Kasi sabi ko doon, pag nagka-problema dahil sa akin. Ngayon,
Nung hindi na kayanin ng iba, palima na akong titingin, napaya na siguro magdala. Totoong buhay yan, bayo ako nagdala. Alam nyo kung ano naging problema? Pulser. Dito. Socket pin, pulser. Sa corrosion, lagot. May tendency na minsan napapaandar, minsan wala kasi lost connection. Naputol na yung wire. Gumastos ng 3,800. Samantalang, pwede naman dito pamerinda na laang kung sa akin dinala. So hindi pa siya uubos na 100 piso. Papalagi na 100 piso. O isipin ninyo. Sa halip na 100 piso lang gagastusin, gumastos ng 3,800. At saka ito, bibigyan ko kayo ng advice. Wala pong nagiging wala pang nang pangyayari na sabay-sabay itong pinapaltan, na sabay-sabay nasisira ang stator, CDI, ignition, coil, at regulator, at battery. Hindi po nagsasabay-sabay nasisira lahat yan. Mapera sunugin yung motor. Or pabayaan nyo na 1 taon sa ulanan ng inyong motor para lang magsabay-sabay nasisira yan. Ganun ho nagiging issue. Hanggang sa lumabas na, dumating na yung point na pati karburador, kailangan mo magpalit. Kailangan mo lang naman palabasin yung kuryente. Bakit ka magpapalit ng karburador? Sa kuryente ang problema. Ito yung unang paraan na dapat yung i-check lahat, accurate lahat yung current na ibinibigay ng ating electrical wiring system ng ating mga motor. Yan ang umpisa. Ito po ang pinakamabigat na nagiging problema ng ating mga motor hanggang sa dumarating na yung point na binabaak na natin yung buong makina para lang mapaandar. So isang napakalaking mali. So dito naman mga idol, kukuhanan nyo lang ng reading sa ating regulator. Recti. Balik tayo dito para hindi masyadong mahaba ating video. Rectifier regulator. Oh. Test probe. Gamit kayo multi-digital. 2 test probe yun. Umatin yung may stick yun. Yung black and red. Dito may mga kulay to. Minsan yellow, minsan white, or minsan ay pink. Yan, ngayon ang mga kulay niyan, pang full wave. Pag isa dyan ay ground, pati ground. Yung isa dyan ay red, punta ng ating positive ng battery. Red. Yan, positive. So, ano pang kulang? Yung isa dyan ay black. Hindi pare-pares po ang color coding sa iba. Hindi ko po sinasabing ganyan lahat. Basta alam nyo kung saan nyo dapat i-connection. Ito na may papunta ng ating ignition switch. Para hindi lumobo yung ating battery. Para once na mapuno niya yung kanyang battery supply, 12.5 or 7, automatic, ibablock na nito. Hindi na to papasukan ng karga. Ngayon, pag nabawasan to ng supply, papasok ngayon to. Tutuloy niya uli yung supply na inilalabas nitong ating output. From stator, yung dalawa, yung yellow, pupunta dito sa yellow, pink, yellow, white. So, lalabas dito sa red, i-regulate. From AC, paliwanag ko sa inyo mga idol, baka kayo malito. From stator, output, AC, dalawang yellow. Pagdating naman niya dito sa regulator, input na yan, yellow and white or pink. Paglabas naman niya sa red, output naman yan. Output na uli yan. Papunta naman ng ating battery, 12 volts. So, kuha na natin ito ng reading. Test probe, gamit kayo, supplyan nyo ng red, test probe ng digital. Yung kulay red, yung black ay ilagay nyo dito sa red. Kailangan ito magka-reading ng 500 plus may git. Sabihin natin 585. Accurate na yan. Normal yan. Yan ang tama. Accurate. Dapat pares yan. Pag ito naman tinutukan yung test probe, yung positive, bago yung black nandito sa may red ng kanyang sa 5 wire na rectifier regulator na pang full wave, dapat ganyan din na mag-reading. Pwede bumaba ng konti kahit 583, okay lang yan. Accurate din yan mga idol. So dapat ganito makuhang current dun sa ating mga motor. Unahin natin stator. Dapat siya ay AC. 30 point. Madalas makukuha natin
Pag ni-rev mo, tuloy yung taas, accurate yan. Accurate. Yung ating pulser, letter P. Basta sabihin natin 185 na. Basta wag lang bababa 100. Accurate yan. Yung ating ignition coil 15K or kahit 14.9 okay pa yan, pasok yan. 13.9 pwede pa rin po yan. 15K kilo ohms, accurate pa rin yan. Sa ating regulator 585, letter R, regulator 585 yan, accurate pa rin yan. So ayan ang ating mga accurate na reading. AC volts, pulser, ignition coil 15K kilo ohms, rectifier regulator 585 plus, basta 500 MHz, wag bababa ng 400 or tataas ng 1000. Pag tumaas ng 1000 may shorted. So pagka bumaba naman sa 500 or 400 plus, yan naman po mga idol ay nagkakaroon na ng corrosion. Pag umpisa na yun, pagka yun ay nagkaroon na ng corrosion, bigla yung magkakaroon na shorted, sa pataas naman yan, biglang tataas ang voltahe ng ating rectifier regulator, kaya nagiinit ng husay yung ating regulator. So yun, ito lang ating maipapaliwanag sa ngayon mga idol. Ito sinasabi kong full maintenance, isa to sa kasama sa pag-check ko, para mawakasan na natin yung mga hula-hula ng ating sa mga motor. Yan, chinecheck ko lahat yan. Yun po ang full maintenance. Ito ang first step. Second step ko, carburetor, tangke, hose, yung kanyang mga jettings, bubuksan natin yan, lilinisin. Yung patatlo, timing valve sa ating itaas, ito sa ating head, alam niyo naman yun, sa barbula. So yun lang mga idol, at sana nabigyan ko ng linaw yung kahilingan mo, kasi nalilito siya sa wiring siyempre ayaw niya masabihin na ayaw niya masira yung kanyang reputasyon or yung kanyang shop. So hindi na siya nagpapabanggit ng pangalan. So ito, hindi tayo madamot sa kaalaman. Kahit tumawag ka sa akin sa messenger at meron kang hindi alam, papaliwanag ko yung alam ko lang, pero hindi ako magaling. Lahat ay nagkakamali. So importante, kumpleto ka ng gamit, kasi yung gamit mo, yun yung magtuturo sa'yo. Pera pa yung uwido mo. So yun lang mga idol, maraming salamat and God bless po sa inyo.